Okay, isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kaprobinsyano. Ang video gagawin ko ay kung paano i-layout ang hagdanan. Marami pa rin sa atin ang hindi gaanong klaro kung paano gawin ang hagdanan. At saka baga sa paninda hindi pa ako nakabinta kung paano gawin ang hagdanan. Kaya ito gagawin ko. Kung gusto mo malaman paano ko ito ipaliwanag, sundan niyo ako sa video. Ang pinakakadaling layout hagdanan. Siyempre pag layout natin ito, kasama na yung paghati-hati niya. Paano natin i-layout? Di natin alam paano hatiin. Ngayon kung ang mindset natin ay yung length niya, ito, kita nyo, at saka height niya, kung sa isip nyo ay pareha para makakuha kayo ng mas magandang tamang sukat ng mga paghati-hati ng ricer, hindi yun totoo. Mas lamang sa kanila yung length, mas lamang ng kunti para makuha mo yung tamang sukat ng paghati-hati ng ricer. Pag layout nito, ating hagdanan galing rin sa isang professional natin na mga tulad ng mga engineer at saka architect. Ito yung bawa ito. Yung space dito, kung saan to nagtapos, sukat nito, no? Kung saan siya yung nakahulog na galing sa taas, yun ang hati-hatiin natin para sa lapad niya o tinatawag nilang thread. Tapos ito namang height niya, yung nakatayo, yun yung hahati-hatiin natin sa pinaka-riser niya kung ilan yun. Tulad ng sinabi ko, maghati tayo, magmula tayo doon sa pinaka-top ng slab hanggang doon sa top rin ng slab natin sa baba. O yun yung kahati-hati natin. Kasi tulad ng sinabi ko, ang oro plata mata ay kasama yun sa pagbilang ng pinakatap niya. Dapat lang na isasali natin yan. Ngayon, may mga punto na lalo na pag renovation, maliit na lang yung espasyo niya. Yun yung mga hindi inaasahan natin na pangyayari. Magaganap ay aayos mo yung bahay, uulitin mo. Kadalasan wala talagang biga yan o walang beam. Kaya manipis lang gawin natin kung saan nagtapos yung huling riser natin. Gawa natin doon ng biga. No? Pero bago natin pala hati-hatiin yung para sa riser lapad ng hagdanan natin, dapat alam natin yung mga standard. Standard ng lapad or thread, tawag nila, at saka riser. Ito yung baitang. No? Tulad ng sinabi ko, ang standard ng baitang ay 50 hanggang 20. Lalo na sa mga residential, palakihan nila ng kunti yan. I-adjust na lang nila yung espasyo. Makita nyo yun sa unang kong paliwanag sa unang kong ginawang vlog. Okay, yung standard naman ng lapad niya is mula 27 hanggang 30. Meron din doon naglalagay ng 31, yung pinatang 32. Meron ding 26, lalo na sa mga residential. Pero hindi ko kumbinsido niyan. Kung mag 26 ka, dapat meron kang adjustment na lagyan mo ng sulok para umabot lang kahit 29 man lang. Yun yung pinakabadali nating layout, no? Yung hatiin mo lang yung height at saka length. Sa katunayan yan, ito yung example ko. Yun, no? 5 steps kasi kunti lang yung papel natin kaya 5 steps lang siya. Mula dito hanggang dito ay naglalaro lang siya ng 85. Tapos mula naman dito at hanggang dito ay naglalaro siya ng 120. Kung mapapansin natin, yung length niya mas mahaba at saka mas maiksi yung height. Tulad ng sinabi ko, hindi sila talaga magkaparehas. Kung gusto mo nang makuha yung standard, sukat nito ay yung bawat riser niya ay 17, 30. Yung thread niya. Gayahin nyo kasi ito. 85 lang, hindi mabot ng 1 metro. Tapos pagdating dito, 120 lang. Kung bawasan riser niya, parehas lang yung takbo niya. Sa mga professional plano, ito yung kadalasan na ginagamit na hindi na dinadaya. Basta sa engineer at saka architect galing na plano, walang daya yon. Kaya pag sinabing ganun ang lapad niya, ganun ang riser niya, ganun yung pakan niya, thread niya, magbawas ka man, ganun pa rin yung sistema. Pagsukat mo ng paggawa ng riser mo, hindi mo pwedeng dayain. Tulad ng sabi ko, magagamit mo lang yung mga daya sa mga delikadong espasyo. Ganito, halimbawa hindi ka na titingin ng mga plano, hindi ka na bigyan ng plano, tapos paggawain ka, ayaw mo nang titingin, hindi mo na kailangang dayain. Okay, kung makikita nyo, yung example ko, hati-hati ko siya ng 30, yung kahon-kahon. Dito naman pababahin hati-hati ko ng 17 kasi gusto ako maniguro dahil matagal na akong nakagawa nito. 2015 mawa nga ako sa residential. Lala ko madali lang kasi siyempre nakagawa na tayo. Medyo marami-rami. Mall kasi yun ang Robinson Agum. Akala ko easy lang, no? Kasi madali lang naman 2022 hirapan ako kasi kumapaliwanag mo ayos. Ngayon, nikap ko talaga para sunod na panahon na meron akong ulit na proyekto, mag-study sa vlog ko at saka paliwanag ko ng maayos sa may-ari ng bahay. Kasi sa architect or engineer, kailangan ipaliwanag yun kasi plano talaga ang susundin. At saka yung plano na yun, tutugma yun dito sa ginagawa natin ganito. Yung hati-hatiin ng dito at hati-hatiin ng dito. Yun yung mangyari, no? Ngayon, dito naman tayo sa isa. Ginawa kong 20. Ganun pa rin kalabasan yung thread niya 30 tapos ang riser niya is 20. Kaibahan lang nito ang size ng kanya, yung takbo sa length at saka takbo dito sa height. Kasi ang height niya ay 100, dito naman ay 120. So, lagi nating tatandaan si layout ng pinaka main topic natin dito. Halimbawa ito parehas 20 yung pinaka riser niya.
Yung isang pinakita natin kanina ay 17. Lalagyan natin yung tiles yung hagdanan na yun. Siyempre magdagdag tayo to CM. Kasi simento yung pinag-usapan natin Minimum pa yun. So magiging 22 na yan. Kaya dapat siguro para sa akin mag-layout tayo ng hagdanan. Hindi natin i-fix sa 20. Kahit sabihin mong hindi mo i-tiles yan. Panahon na magkapira ka, gigibain mo, hirap na. Talagang gusto mo, nasa sayo din yun. Pag ikaw yung mayari. Di baling kung kahoy. Ito pa isa. Langanin tayo sa sukat ng paghati-hati. Piliin natin yung pinakaunang step, yung pinakakapal riser niya kaysa naman sa mga kasunod, kasi para hindi tayo mabigla mabulaga, kasi kala natin parehas lang yung step na dating pala doon sa dulo sa kalagitnaan, biglang, diba, may karga tayo, mahirap. Kailangan isipin natin na lalo na pag tumanda tayo, yung mga bata, may mga karga tayo, hindi tayo mahirapan. Kaya nga 30 yung para makaapak ng maayos yung paa natin. Okay, kasi yung buhos na naman natin, ang standard niyan ay 15. Yung mga residential pwede namang 12.5. Hindi kasi yun siya, maraming dumadaan na tao. Para safe, kailangan. Pero yung 12, okay na yun, basta kailangan din yung mga bakal at saka kalapit, hindi ganong malayo. Ito pala, ang example na to ay kung doon na sa pinakadulo, kung gusto mo nga hanggang doon lang, lalo na pag may ang tulad ng sabi ko, lagyan natin ng biga, tulin mo yan. Pero yung kwan niya, hindi talaga maapliktan yun. Ganun talaga kapal yung buhos natin. Kasi baka gayahin nyo to. Hirapan pa rin kayo kung may biga dito. Kaya ito puputulin talaga. Isusuntok lang yung sa biga Pero kung yung biga pala natin kasing laki ng riser natin, gusto natin maliit lang, talagang tatagos yun dito. Kasama yun sa buhos dito. Kaya kung tingnan natin sa ilalim, yung buhos natin nakadiretso. Pero may biga siya sa ilalim. Sa atin na yun kung paano natin gawin na kontento tayo. Kasi kung magbibiga tayo dito man, dito lang. Kasi ito yung pinaka last step kasing laki ng step natin. Nangyari nito, putol rin to. Pangit siya tingnan. Kasi magiging awang to. Wala siyang kabyo-byo. Kaya, diretso na natin yun. Sama talaga yun sa buhos. Pag tuklap ng purma, ang paningin natin, nakadiretso yun. May biga siya doon sa gitna. Sinasabi nating biga, meron yung mga bakal na stirrup or anilyo na nakalagay. Required talaga yun sa mga hagdanan natin. Lalo na sa mga landing. So yun sa mga layout na pinapaliwanag natin dito. Kung paano gawin yung hagdanan. Ngayon, ito naman yung sinasabi kong minsan ay kailangan natin dayain o kung dadayain natin. Kasi kung mapapansin mo nga talaga, karamihan sa mga hagdanan, mas mahaba yung slide niya kaysa patayo. Subok ko na yun kasi hindi sa mismong paggawa ko, ito sa mismong pag-study ko nung ginidrawing ko talaga. Ngayon, nung patunay natin nga hindi siya tumugma sa sinasabi nating hatiin yung tintan sa kahit ito yun, nag-iisi na to kasi tagal naman itong drawing. Ngayon ko lang na ipalabas, no? Ito hinati-hati natin ng 30, may kahon-kahon kung makikita natin 30 yung length niya, tapos hinati ko rin ng 20 yung pa-height niya. Tapos kung makikita natin hindi siya tumugma, tingnan nyo, andito lang guhit niya pababa. Tapos ito lumampas siya, ibig sabihin yung daya siya. Tapos ito naman ang sukat nito is 28.5, tapos may sobra siya dito na nakasulok. Makikita natin. Ibig sabihin hindi siya talaga tugma. Hayaan ko na lang sulok na yan. Ayun, actual na natin yun. Ayusin. 24 yung sulok niya Marami ang klase ng pag-layout mo. Merong gumamit tayo ng guide. Tulad ng sinabi ko, kuha kayo ng kahoy para lagyan pattern ng riser. Guguhitan natin. Matandaan na yun ang magiging riser niya. Tapos ipasandal natin. Kaya yung hollow block niya. Baba, ito yung hollow block. Sandal na lang natin. Una, kung saan yung naka-last step, yung bungad niya. Yun yung sukatan natin. Pababa kung ilan yung gusto natin na sukat ng riser. Ngayon, tika natin yun doon saan banda yung magsimula yung pinaka-riser natin. Tapos ngayon, saka tayo gagawa ng pattern or susukat-sukatin na lang natin na parang pattern. Depende sa mga sukat na gusto natin. Ganun lang si Kaisi. Mahirap lang talaga yung paliwanag Itikan or tansi, walang problema. Basta yung tansi, guraduhin lang natin na ayos ng pagkalagay. Bukod pa yung slab, magiging slab niya. Kasi may nakikita tayo minsan na hanggang dito lang yung buhos mga Facebook, di ba? Minsan sa YouTube. Dati makikita ko yan ganun. Natin alam kung bakit. Meron din ako yung dating pinakita paggawa ng riser. Ito yon. Kikita nyo. Yan. Lapad pala nito, yung thread niya ay sa 29.5 or 30, tapos 16 yung pinaka-riser niya. Tapos naglalaman nito ng 8 steps. Ngayon, ipapakita natin kung tumugba ba siya sa doon sa hati-hati o giging daya ba siya. May ginawa akong sa isang buong papel, hati ko siya ng 30-30. 30 yun doon height niya. Tapos yung length niya, inati ko yung 19. Yung 19 or 20, pwede na yan kung binil. Rugby lang yun, sapat na. Ang dikit niya, magiging mortar niya. Nipis-nipis lang doon. Ngayon, ilalapat natin to. Tugma ba siya? Ito yung try kong ilalapat siya, yung kinalabasan yun. Kikita natin yung guhit niya. Kung totoong nagtugma siya, bakit may kanto siya? May butas siya doon. Dapat dito yan dumaan, dito, sa pinakakanto niya. Ito sa ilalim, dito tumugma, ibabaw na naman yung. Kasi yung maliit na sobra yung tiningnan natin, di ba? Yun ang patunay, hindi lahat ng panahon kailangan mong i-divide yung length at saka height.
Pagkakataon talaga nga kailangan mo i-adjust, dadayain. Isa rin to sa tawag nating pattern. Di ba? Makikita niyo sa unang video ko. Halimbawa, kahoy ito. Lagyan natin ng riser. Maliban pa sa pattern na riser, may pattern pa tayo na ganito. Kapag ilalapat natin to doon, isasandal natin, kagano na siya. Oh, parang totoo na siyang hagdanan. Kasi ito yung flooring mo, isasandal mo siya doon, tapos yun yung ibabaw. Mas madali mo siyang maintindihan. Okay, nakikita natin ha. Ili sa lahat ng panahon. Kailangan muna natin i-check kung ano ba yung sitwasyon. Kaya ba ihati o hindi? May mga panahon talaga nga hindi kayang hatiin, mga kaprobinsyan. Tulad ng ginawa ko doon sa residensya 2022. Liwanag ko sa kanya ng ganun ang gawin natin, ayaw niya. Siguro sa isip niya, kaya talagang gawin na hindi na lagyan ng sulok. Pero hindi sa lahat ng panahon ganun ang mangyari. Kasi nga, depende yun sa espasyo. Ngayon, ito yung patunay. Pinag-aralan talaga natin to ng gusto kung ano talaga, bakit ganun. Ano yung mga komplikasyon nyo? Madaling gawin natin para tayo gaanong maguluhan. Kung saan yung pinaka-last na riser yung nguso niya. Halimbawa, nag-renovate tayo tapos nasobrahan natin pagtapas tapos gusto natin, hanapin talaga natin yung nguso. Kung saan yung pinaka-nguso niya sa pang-last step, yun yung sukatin natin pababa. Paghati natin dito, itong guhit na to, ituwid talaga yun dito hanggang sa flooring. Yun yung paghati natin. Sukatin natin yun, kung ilang sukat yun, i-divide natin. Yun yung pinakadali. Para hindi tayo maguluhan. Kahit pa ganito. Sa mga bahay-bahay lang, yung pinakita natin kanina na example, hatiin yung length at saka height. Kahit pa ganyan, wag na kayong mag ganyan-ganyan. Diretso mo na lang. Hanapin nyo kung saan magtapos yung hagdanan nyo. Kung saan yung pinaka-nguso sa last, divide nyo lang diretso. Wala na, tapos na. Pero kasi sa mga building, walang problema yun. May mga plano yun. Hindi ka na tumingin ng plano, tanungin mo lang yung engineer, ilang step riser. Kasi may abang na yung mga bakal na nakalagay doon. Sinilip na yan ng surveyor o geodetic engineer kung saan nila ilalagay yung bakal. Kung mahirap doon yung umpisa lang. Sa buong building, halimbawa, pag ano yung style sa isa, malamang yun yung karamihan. Halimbawa, ang formula na sinunod nila ay height at saka length yung dinivide nila. Malamang sa sunod hagdanan, bawa sa mall, maraming hagdanan yun. Sa sunod yan, ganun pa rin yung mangyari yan. Yun yung sa amin sa Binson Agom. Hindi na kami tumitingin ng plano. Sinabi ng engineer foreman namin, ganun yung hagdanan, sukat, rasong step, bukan niya. Wala na, ilang landing, 3. Minsan kasi gumagawa kami ng 3. Alam mo naman pag mga mall, mahahaba yan. Hindi yun tulad ng mga kundo na iksi lang at sa mga bahay-bahay. Okay, lagi nating tatandaan, sa tamang overall ng hagdanan ay kailangan may biga. Oo. Kung kailangan tayong mag-repair o i-renovate, kailangan nating dagdagan ng biga yan. Kunyari, kung may bawat landing may biga, yun talaga. Paikot. Ano pa ba? So, ang landing, para sa akin, mas maganda, mas malaki ang landing sa daanan mismo, no? Hagdanan. Kasi tulad ng sinabi ko ay layout ito. Hindi natin maiwasan na magkaroon ng komplikado katulad ng poste. Ito yung hagdanan. Tapos nagkaroon bigla dito ng poste. Tapos dito awang, ito awang rin. Mayroong ganyang senaryo eh. May awang dito, tapos sa gitna may poste. Kaya yung iba, sinasabi nila, believe yung engineer sa kanila. Kasi nga, yung hagdanan daw parang nabaliktad. Siyempre, ganun talaga yung mangyayari. Unang gawa ko pa lang ng hagdanan, ganun ang ginawa ko, walang nagturo sa akin. Analisa naman kasi natin yan ba yun? Oh, ito. Hindi mong tanggalin yan kasi didikit naman sa siminto yan. Pag tanggalin mo yan, itong sa baba niya, ibig sabihin lang yan, miritso na siya sa siminto nga dinikitan mo. Maiwan, itong sa ibabaw, yun yung nagpapatibay sa kanya, namagitan sa kanila. Siyempre, kung ganun ang mangyari, pwede mong pasubrahan dito kasi ito 0-0. Kung puputulin mo yung sa ibaba niya, wala na siyang lakas dito, babali na. Kaya lagyan mo rin ng allowance kunti. Kahit mga 5 cm, kasi naman maglagay ka lang ng 2 cm. Tulad ng sabi ko rin, pwede mo rin tatabasin to lahat. Ito, sa ilalim, tatabasin mo lahat. Kung ilalapat mo sa hollow blocks, yun yung magsisilbing guide mo. Purma mo na riser na ginawa, yun mo siya kukunik na lang. Dali na lang yan, basta nang doon na. Kang mag-alala, gagawa mo rin yan. Sapat na dahilan para sasabihin marunong ka nang gumawa ng hagdanan. Okay, yun lang ang mga simplihan na pagli-layout, no? Ang hagdanan, paggawa ng hagdanan.